Mula nung mag-umpisa ang giyera sa Iran, makailang beses na rin nating nababalitaan na may mga napaslang na matataas na opisyal ng bansa na kagagawan ng pananarget ng Israel, kasama na rito ang kanilang ayatollah. At marahil ay isa ka sa mga nagtatanong kung paano nagawa ng Israel na tiktikan at eksaktong mapinpoint ang lokasyon ng mga opisyal at mahalagang tao sa loob ng isa sa pinakamahigpit na bansa sa mundo. Anong diskarte at teknolohiya ang kanilang ginagamit at bakit sa kabila ng pagkalagas ng marami nilang opisyal ay patuloy pa ring lumalaban ang Iran kontra sa dalawa sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Paano sila naghanda para sa gerang ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Sa unang tingin, parang mabilis at sunod-sunod ang mga nangyayaring pag-target sa matataas na opisyal ng Iran, lalo na ang pinakamataas na leader ng bansa na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa kabuuan, mahigit 50 na sa matataas na opisyal ng militar at gobyerno ang nalalagas sa panig ng Iran. Pero ayon sa mga ulat at dokumento, hindi ito biglaan. Ito ay resulta ng matagal ng paghahanda, sistematikong intelligence gathering at unti-unting pagbuo ng targeting picture ng buong security structure ng Iran. Sa simula ng operasyon, malinaw ang direksyon, hindi lang military assets ang target, kundi pati ang internal control system ng Iran, ang mga grupong nagpapatupad ng kontrol sa loob ng bansa, gaya ng Revolutionary Guard, Basij Militia at Intelligence Network. Unang hakbang, pag-identify ng key personalities at command structure. Hindi lang pangalan ang kinukolekta ng Mossad, kundi pati galaw, routine, communication pattern at lugar kung saan sila madalas magtago. Dito pumapasok ang kombinasyon ng signals intelligence, human intelligence at open source data. Halimbawa, si Ali Larijani, isang mataas na security chief ng Iran, ay nakita pa sa isang rally sa Tehran. Ibig sabihin, kahit may banta, patuloy ang kanilang public exposure, ngunit ilang araw lang ang lumipas, natukoy ng Mossad ang kanyang lokasyon, isang hideout sa isang ordinaryong bahay sa labas ng Tehran, at doon isinagawa ang missile strike na ikinamatay niya. Hindi ito isolated na kaso. Sa parehong gabi, nakuha rin ang impormasyon tungkol kay Ghulam Reza Soleimani, ang pinuno ng Basij Militia. Ayon sa ulat, ang impormasyon ay nagmula pa mismo sa ordinaryong mamamayan. Ito ang kritikal na bahagi ng strategy, pagkuha ng real-time intelligence mula sa loob ng Iran mismo. Habang tumatagal ang operasyon, mas naging malinaw ang pattern. Una, sinisira ng Israel ang mga headquarters at command centers ng Iran. Dahil dito, napilitan ang mga security force na lumipat mula sa mga opisyal na gusali papunta sa mga pansamantalang lokasyon gaya ng tents, sports complex at kahit mga residential area. At dito, nagiging mas vulnerable ang target. At dito ay sinusubaybayan ng Israel ang paglipat ng mga puwersa mula headquarters papunta sa mga improvised hideouts tulad ng ilalim ng tulay o mga bakanteng gusali. Ang strategy ay hindi lang basta pag-atake, kundi pagpilit sa kalaban na gumalaw hanggang maging exposed ang mga ito. Isang halimbawa nito ay ang pag-target sa mga sports stadium ng matukoy na ginagamit ito bilang fallback assembly areas ng security forces ng Iran. Hinintay muna ng Israeli intelligence na mapuno ang mga lugar na ito bago tamaan. Ang resulta, mataas na casualty sa loob ng isang strike lamang. Kasabay dito, ginamit din ang psychological tactics. May mga ulat na tumawag muna ang mga operatiba ng Mossad sa mismong mga Iranian commander at binalaan sila at ang kanilang pamilya. Layunin nito na pahinain ang moral at magdulot ng takot sa loob ng command structure. Habang lumalawak ang operasyon, pinalawak din ng Mossad ang target list. Hindi na lang mataas na opisyal, kundi pati checkpoint units, motorcycle patrols at kahit maliit na police stations ang tinamaan. Ang layunin ay hindi lang mag-eliminate ng leader, kundi sirain ang buong sistema ng kontrol sa lupa. Sa puntong ito, makikita na ang operasyon ay hindi lamang simpleng airstrike campaign. Ito ay isang kombinasyon ng malalim na intelligence penetration, real-time data mula sa loob ng bansa, systematic targeting ng command structure, at pressure tactics para pilitin ang kalaban na magkamali. Sa likod ng bawat precision strike, may mga malalim na sistema ng intelligence na gumagana. Ayon sa mga eksperto, ang naging pangunahing lakas ng Israel sa operasyong ito ay ang kombinasyon ng human intelligence at signals intelligence at open source intelligence. Lahat sabay-sabay na ginagamit. Unahin natin ang pinakamahalaga, ang papel ng ordinaryong Iranian citizens.
Sa gitna ng internet blackout at mahigpit na kontrol ng gobyerno, maraming mamamayan ang patuloy na nag-upload ng videos, litrato at lokasyon ng mga checkpoint, base at galaw ng security forces. Ang iba ay direktang nagtatag pa ng mga account na konektado sa Israeli military gamit ang Farsi language, ang lingwahe sa Iran. Ang mga simpleng post na ito, isang litrato ng checkpoint, video ng convoy, o kahit geotag lamang ay nagiging bahagi ng mas malaking intelligence picture. Kapag pinagsama-sama, nabubuo ang real-time map ng galaw ng mga puwersa sa loob ng Tehran at iba pang lungsod. Ito ang tinatawag na crowdsourced intelligence. Hindi ito bagong konsepto, pero sa kasong ito, naging critical dahil sa patuloy na airstrikes, napilitan ng Iranian security forces na magpalipat-lipat ng lokasyon at sa bawat galaw nila, may posibilidad na may makakita, makakuha ng video at maipasa ang impormasyon. Bukod dito, may indikasyon din ng malalim na penetration sa loob mismo ng sistema ng Iran. May mga ulat na ang Mossad ay may direktang impormasyon tungkol sa eksaktong lokasyon ng mga commander, oras ng kanilang paglipat at kahit mga temporary hideout. Tulad na lamang sa unang araw ng Operation Epic Fury noong February 28 na ayon sa ulat ay orihinal na nakaplano sa gabi ng petsang yon. Ngunit dahil sa intel na may magaganap na pagpupulong si Ayatollah Khamenei at ibang matataas na opisyal sa kanyang compound sa loob ng Iran, ay agad na ikinasa ang Operation Epic Fury ng umagang yon na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ito ay nagpapahiwatig ng embedded agents o informants sa loob ng Iran, maaaring sa loob ng military, pulis o kahit civilian network na konektado sa kanila. Isa pang mahalagang bahagi ay ang signals intelligence. Kahit gumagamit ng encrypted communication sa mga Iranian official, may mga pagkakataon na kailangan nilang gumamit ng non-standard o civilian channels, lalo na kapag nasira ang kanilang infrastructure. Dito pumapasok ang interception kapag may mga na-detect na unusual communication pattern. Halimbawa, biglang paglipat ng signal sa hindi karaniwang network. Nagiging indicator ito na may high-value target na gumagalaw. Pinagsasama ito sa satellite surveillance at drone reconnaissance. Sa mga sumunod na araw ng operasyon, nag-deploy ang Israel ng mga loitering drones sa ibabaw ng Tehran. Hindi lang ito para umatake, kundi para mag-observe at mag-track. Kaya nilang manatili sa area ng matagal, naghihintay ng tamang target. At ang mga drone na ito ay armado din kapag may nakitang checkpoint, convoy o maliit na grupo ng security personnel. Mabilis itong tinatarget ng drone, karaniwan 2 hanggang 4 na tao kada strike. Maliit pero tuloy-tuloy na pananarget. Sa ganitong paraan, unti-unting nauubos ang manpower at napipilitan ang malatitirang puwersa na magtago. May isa pang layer ng strategy na ginagamit ang Mossad, ang targeting behavior, hindi lang location. Dito ay hindi lang hinahanap kung nasaan ang target, inaaral din kung paano sila kumikilos kapag nasa pressure. Halimbawa, saan sila nagtitipon kapag nasira ang base, anong ruta ang ginagamit kapag lumilipat, saan sila natutulog kapag walang safe na lugar. Kapag na-establish ang pattern na ito, mas nagiging predictable ang target. Dahil dito, kahit ang mga lugar na hindi militar tulad ng stadium, ospital o residential buildings, nagiging bahagi ng operasyon dahil ginagamit ito bilang temporary shelter ng security forces. Sa kabuuan, ang intelligence advantage ng Israel ay galing sa 3 bagay. Malawak na impormasyon mula sa loob, advanced surveillance at interception technology, at patuloy na pag-aaral ng galaw at behavior ng target. Hindi lang ito simpleng paghahanap ng kalaban, ito ay pagbuo ng kumpletong larawan ng isang sistema at pag-atake sa bawat bahagi nito. Matapos mabuo ang malawak na intelligence picture mula sa mga citizen, informants at surveillance, ang susunod na hakbang ng Mossad ay ang precise targeting at execution. Dito makikita kung paano nila nagawang sunod-sunod na ma-eliminate ang mga matataas na opisyal ng Iran sa loob ng maikling panahon. Ang proseso ay hindi simpleng nakita at binomba. May malinaw na cycle na sinusunod. Find, fix, track, strike at assess. Una ay ang find o pagkilala at pagkumpirma ng target. Kapag may natanggap na impormasyon, halimbawa lokasyon ng isang commander, hindi agad ito inaatake. Kailangan mo na itong i-verify gamit ang iba't ibang sources. Halimbawa, kung may mamamayan na nag-report tungkol sa isang hideout, i-check ito sa drone surveillance, i-cross-reference sa communication signals at minsan sa existing database ng galaw ng target. Kapag nagtugma ang data, doon pa lang ito itinuturing na fixed target.
Ganito ang nangyari sa kaso ni Ali Larijani. Hindi lang basta natukoy ang lokasyon niya, kundi nakumpirma rin na kasama niya ang iba pang opisyal sa isang lugar. Ibig sabihin, mas mataas ang value ng strike. Pangalawa, pagsubaybay sa galaw. Hindi agad umaatake ang Israel sa unang pagkakataon na makita ang target. Sa halip, sinusubaybayan muna kung stable ba ang lokasyon. Mahalaga ito dahil ang mga Iranian official ay madalas magpalit ng lugar. Kung gagalaw sila bago ang strike, masasayang ang operasyon. Kaya ginagamit ang persistent drone surveillance, satellite tracking at minsan real-time updates mula sa ground sources. Kapag nakita na hindi na gumagalaw ang target, doon papasok ang strike window. Pangatlo ay ang pag-atake. Ang mga strike na isinagawa ay kadalasang missile strikes mula sa mga eroplano o drone-delivered precision munitions. Ang mahalaga dito ay accuracy, layunin na tamaan ang eksaktong target nang hindi na kailangan ng malawakang bombardment. Sa kaso ni Ghulam Reza Soleimani, natukoy na nasa isang tent siya kasama ang kanyang deputies sa makahoy na lugar. Kahit pansamantala lang ang setup, na target pa rin ito dahil sa mabilis na intelligence flow. Sa ibang pagkakataon, kahit maliliit na target gaya ng checkpoints ay tinatamaan, ito ay bahagi ng strategy na pahinain ang buong structure, hindi lang ang leadership. Pang-apat na step ay multiple targeting o sabay-sabay na pag-atake. Isa itong mahalagang aspeto ng operasyon. Halimbawa, habang tinatarget ang isang commander sa isang lugar, may kasabay na operasyon laban sa checkpoints, warehouse at command post sa ibang lugar. Ito ay para hindi makapag-react ang kalaban, hindi makapag-coordinate ang natitirang leader at lalong magulo ang command structure. Dahil dito, kahit may natitirang leadership, hirap silang magbigay ng utos ng maayos. Pang-apat ay battle damage assessment o pagsusuri ng resulta. Pagkatapos ng strike, hindi doon natatapos ang proseso. Tinitingnan agad kung napatay ba ang target, may natirang puwersa ba sa lugar, at ano ang magiging susunod na galaw ng kalaban. Ito ay ginagawa gamit ang drone footage, intercepted communications at minsan feedback mula sa ground sources. Kung may natirang target, maaaring sundan ito ng panibagong strike. Sa ganitong sistema, naging posible ang sunod-sunod na pag-eliminate ng mga high-value target mula sa mga commander ng IRGC, besieged leaders, hanggang sa intelligence officers. Hindi lang ito dahil sa lakas ng armas, kundi dahil sa bilis ng decision-making at integration ng impormasyon. Mula sa pag-detect hanggang sa strike, maaaring mangyari ang buong proseso sa loob lamang ng ilang oras. Gayunpaman, kahit epektibo ang ganitong approach, may limitasyon ito. Hindi nito otomatikong ibig sabihin na babagsak ang buong sistema ng Iran. Ito ang isang mahalagang punto. Ang pagkawala ng mga leader ay hindi otomatikong nagreresulta sa pagkawala ng kakayahan ng Iran na lumaban. Ang dahilan ay nakaugat sa struktura ng command ng Iran na matagal nang idinisenyo para sa ganitong uri ng sitwasyon. Una, ang kanilang sistema ay layered at decentralized. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at ang Basij Militia ay hindi umaasa sa iisang chain of command lamang. Sa halip, mayroong central leadership, regional commanders at local unit leaders. Ibig sabihin, kahit mawala ang top-level leadership, may mga susunod agad na papalit. Ang bawat unit ay may sapat na autonomy para magpatuloy ng operasyon kahit limitado ang communication sa taas. Pangalawa, may tinatawag na redundancy sa leadership. Sa maraming kaso, may naka-assign ng kapalit ang bawat mataas na opisyal. Kaya kapag may na-eliminate, hindi nagsisimula sa zero ang organisasyon. May handang pumalit agad. Kahit hindi kasing experienced, ito ang dahilan kung bakit kahit napatay ang ilang key figures, patuloy pa rin ang checkpoint operations, pag-deploy ng puwersa sa lansangan, pagkapatupad ng internal security, at ang pananarget ng Iran sa Israel at mga kapitbahay na lugar sa gitnang silangan. Pangatlo, ang Iran ay may malawak na paramilitary network. Ang Basij halimbawa ay may libu-libong volunteers na nakadistribute sa buong bansa, sa mga paaralan, komunidad at government institutions. Hindi ito isang centralized force lamang, kundi isang malawak na social control network. Kahit mawala ng leader, ang mga lokal na unit ay patuloy na gumagana dahil may sarili silang command structure, may direktang koneksyon sa IRGC at may ideological na commitment sa sistema. Pang-apat, ang kanilang sistema ay sanay sa krisis at pressure. Sa loob ng maraming dekada, ang Iran ay nakaranas na ng sanctions, internal unrest at external threats. Dahil dito, nakadevelop sila ng mga fallback procedure tulad ng paggamit ng alternative locations, gaya ng stadium, mosque at residential areas, paglipat sa mas low-profile na operasyon at pagbabawas ng visible presence para maiwasan ang targeting.
Makikita ito sa mga ulat na ang mga security force ay natutulog sa sasakyan o ilalim ng tulay, nagtatago sa mga residential building o nagbabago ng uniforme para hindi madaling ma-identify. Ibig sabihin, kahit disrupted ang system, nag-a-adjust ito imbis na tuluyang bumagsak. Panghuli, nananatili pa rin ang kontrol sa populasyon. Sa kabila ng kaguluhan, malinaw sa mga ulat na ang Iranian security forces ay patuloy na nagbabantay sa mga lansangan, naglalagay ng checkpoints at nagbabanta ng matinding parusa sa sinumang lalabag. Maraming mamamayan ang natatakot na mag-alsa dahil sa posibilidad na agarang karahasan. Kahit may galit sa gobyerno, hindi ito agad nagtatranslate sa mass uprising. Sa kabuuan, ang Iran ay hindi basta-basta bumagsak dahil may layered at decentralized command structure ito. May nakahandang kapalit ang bawat leader, may malawak na paramilitary network at may kakayahang mag-adapt sa gitna ng pressure. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi sila naapektuhan. Sa kabuuan, malinaw na malaki ang epekto ng Israeli operation sa loob ng Iran, lalo na sa kanilang command structure at internal security system kung saan marami talagang opisyal ang nalagas. Ang sunod-sunod na pagkawala ng mga high-level official ay nagdulot ng disruption sa coordination, decision-making at moral ng kanilang mga puwersa. Ang dating malinaw na chain of command ay nagiging magulo, lalo na sa lokal na level kung saan ang mga unit ay umaasa na lang sa kanya-kanyang desisyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na nawalan na ng kakayahang lumaban ang Iran. Sa halip, ang kanilang sistema ay lumilipat sa mas survival-based operation. Mas nagiging decentralized ang decision-making at mas binibigyan ng responsibilidad ang mga regional at local commander. Kahit may kakulangan sa koordinasyon, nanatili pa rin ang kakayahan nilang mag-deploy ng puwersa at panatilihin ang presensya sa mga kritikal na lugar. Sa huli, ipinapakita ng sitwasyong ito na kahit ang epektibong operasyon ng Israel at Mossad, gaano man ka-advance at ka-precise ay may limitasyon. Oo nga't kaya nitong sirain ang mga target, kayang guluhin ng sistema, pero hindi agad kayang pabagsakin ang isang matagal nang nakapirming struktura tulad ng Iran. At ang tanong ngayon ay hindi na kung kaya pa bang lumaban ng Iran, kundi kung hanggang kailan ito kayang panatilihin ang ganitong kondisyon habang patuloy ang pressure laban sa kanya ng dalawa sa pinakamalakas na militar sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.